Magandang umaga ho sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Morning po. Mga minamahal ko mga kapatid, imbis na tayo'y nasa ika-4 na linggo, sa karaniwang panahon, no, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Kung bibilangin natin, no, ito'y 40 araw, 40 days, matapos na ipagdiwang natin ang Kapaskuhan. Yan nyo ha, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, 7 days. Sa January, ilan ang araw? 31. So, 7 plus 31 plus 7, 38. February 1, February 2. So, 40 days. 40 araw, ang bilis ng panahon. Biruin nyo yun? Nasa pangalawang buwan na tayo ng taon 2025. Mga minamahal ko mga kapatid, itong 40 araw na ito'y pag-aalay, no, sa Panginoon sa templo para sa Diyos. Siyempre, hindi naman ang Panginoon ang iaalay talaga, kaya nga ang sabi, mag-asawang bato-bato at dalawang inakay na kalapati ang kapalit sa halip, no? Na ihain, sunugin para sa Diyos. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, ang iniaalay si Jesus. Hindi ito basta-basta kung sino lang. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, tayo din ba? Sa tuwing tayo'y pupunta ng simbahan, yung karapat-dapat para sa Diyos. Una, sa pananamit. Yan ba yung karapat-dapat para sa Panginoon? Yan ba yung the best mo para sa Panginoon? Kasi baka mamaya, para ka lang pinabili ng suka, na? Pinabili ng toyo, para ka lang naligaw, tapos magsisimba ka. Madalas, ito'y nangyayari na sa patay, pag may misa, sa binyag, yung mga tinatawag nating KBL, kasal, binyag, libing. Doon lang nagsisimba. Yan ang nakalulungkot. No? Pupunta sa simbahan, naka-shorts. Pupunta sa simbahan, nakasando. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, paulit-ulit na ipinapaalala, mayroong mga poster, may mga tarpaulin, na dapat sa tuwing tayo'y pupunta ng simbahan, presentable at karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. At ikalawa, mga minamahal ko mga kapatid, speaking of pag-aalay, inihandog ang Panginoon sa templo para sa Diyos. Tayo din ba naglalaan ng pag-aalay natin para sa Diyos na karapat-dapat para sa Kanya? Amen? Amen kayo ng amen. Pagdating ng buslo, tunog ng tunog, kalansing ng kalansing, ibig sabihin, bariya-bariya. Yan ang hirap. May pambili ka ng mamahaling alahas. May pambili ka ng mamahaling damit at bag. Kaya mong kumain sa mamahaling restaurant. Kaya mong bumili ng mamahaling kape. Pero pagdating sa buslo o pagtulong sa iyong kapwa, hirap na dumukot. At ang ibinibigay natin ay tira-tira. Again, walang masama kung gusto mong bumili ng mga gusto mo, ng mga mamahaling bagay. Kung gusto mong kumain sa mamahaling restaurant at uminom ng kape sa mamahaling kapihan, hindi yan masama. Walang pipigil sa'yo. Pero kung kaya mo na bumili ng mga bagay na ito, sana lang din, sa tuwing mag-aalay ka para sa Panginoon,
Yung karapat-dapat. Hindi tira-tira. Yung the best para sa Panginoon. Dahil kahit kailan, lahat ng the best, lahat ng ikabubuti mo, ay ibinibigay ng Diyos para sa iyo. Hindi naging madamot ang Diyos. Generous ang Diyos sa atin. At kung paanong hindi naging madamot, kung paanong generous ang Diyos sa atin, ayan, may dumudukot. May dumudukot na ng papel dito sa gilid. Na? 100 na daw yung ihuhulog. No? Kung paanong hindi nagtitipid ng Diyos sa iyo, wag din nating tipirin. Wag tira-tira. Wag barya-barya. Kung ano ang nararapat, ibigay natin para sa Panginoon. Ikalawa, mga minamahal ko mga kapatid, ay natunghayan natin sa mabuting balita ang kwento ni Simeon. Si Simeon, sabi sa mabuting balita, ay matapat, malapit sa Diyos. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nangako na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makikita ang tagapagligtas. Piruhin nyo, ang tagal-tagal na naghihintay ni Simeon, araw-araw pumupunta siya sa templo, nagbabaka sakali na naroroon na ang tagapagligtas. Hindi man sinabi sa gospel kung ilang taon na siya, pero tiyak na ito'y matanda na. Kaya nga nung nakita niya ang Panginoon, ano ang nasabi niya? Ano ang nabanggit niya? Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Lord, let your servant go in peace. Pwede na akong mamatay dahil tinupad mo na ang pangako mo sa akin na makita ang tagapagligtas. Sa tagal-tagal na paghihintay, hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi siya nagtampo, hindi siya nagalit, kundi bagkus, matyaga, mapagpasensya, siya'y naghintay, natuto pa rin ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanya. Tayo ba? Ganon din ba katulad ni Simeon? Matyaga rin ba tayong maghintay? Mapagpasensya din ba tayo sa paghihintay? O baka mamaya ikaw yung tao na mainipin, na magagalitin kapag ikaw ay naghintay. Gusto natin agad-agad. Gusto natin karaka-raka. Nandyan ka agad. Nagsimba ka ngayon, nagdasal ka sa Panginoon, ang gusto mo, paglabas mo sa simbahang ito, ibigay kagad sa iyo ng Diyos. At kapag hindi kagad ibinigay ng Diyos, ang ipinagdadasal mo, nagtatampo, nagagalit, sasabihin mo, hindi mo naman ako mahal eh. Hindi mo naman ibinibigay kagad yung gusto ko. Yung mga ipinagdarasal ko. Hindi ganun. Kung mahal mo ang Diyos, maghihintay ka. Kasi mga kapatid, ito yung pinagdiriwang natin ngayong jubileo. The Jubilee of Hope. Ang sabi nga, spes non confundit. Yan ang unang-unang sinabi nung itinalaga ang ating simbahan bilang Pilgrim Church. Spes non confundit. Anong ibig sabihin nun? Ang umaasa sa Diyos ay kailanman ay hindi mabibigo. Uulitin ko ha. Ang umaasa sa Diyos, kailanman ay hindi mabibigo. Kung aasa ka sa Diyos, hindi ka niya papaasahin. Kung pinangakukan ka ng Diyos, hindi yun mapapako. Hindi ka mabibigo. Kung pinaasa ka ng iba, dahil umutang siya at hindi niya binayaran sa tamang panahon, mare, promise, babayaran ko sa tamang panahon. Dumating yung panahon, di ka naman binayaran. Kung pinaasa ka ng iba, dahil lang sabi niya, hindi ka iiwan
sa hirap at ginhawa, sa kaligayahan at kalungkutan, sa karamdaman at kalusugan. Tapos, after ng ilang taon, nakakita ng iba, ipinagpalit, iniwan ka, pinaasa ka. Pero ang pangako ng Diyos, hindi mapapako. Kapag tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, hindi ka mabibigo, hindi ka papaasahin. Yun nga lang, sa tamang panahon, in God's perfect time. Pakisabi nga sa iyong katabi, in God's perfect time. Kung kailan yon, hindi natin alam. Kaya nga, mahalaga na matyaga, mapagpasensya, na ikaw ay maghintay. Huwag kang mainip, huwag kang magtampo, huwag kang magalit. Dahil ibibigay ng Diyos, tuto pa rin ng Diyos ang Kaniyang pangako. Diringgin ng Diyos ang iyong hinihiling sa tamang panahon. In God's perfect time. Amen.